reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Hindi kami mag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala na, hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala na, hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala na, hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa ating lahat. At kami po ni Minister Dodi ang nabigyan ng pagkakataon upang patuloy ang pag-aaral ng salita ay maganap ngayong araw ng Huwebes. No? So bago tayo magsimula, siguro tawagin natin si Minister Dodi para isang opening prayer. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan, nawawala na. Amen. Ayan. Sige, tayo po'y manalangin. Mapagmahal naming Ama sa langit, maraming salamat po sa araw at oras na ito na kami po ay muli dito ngayon upang magpahayag ng iyong mga salita. Buksan mo po ang puso, isipan ng bawat isa, lahat po ng nanonood, nakikinig, at kayo po ang manguna sa aming lahat. Turuan mo po kami, mangusap po kayo. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So sa umaga pong ito ay patuloy tayong nakakarinig ng mga magandang pag-aaral mula sa ating Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, bago tayo dumako nga pala dyan, basahin muna natin ang memory verse of the week. Ang memory verse of the week ay Proverbs 13:4. The soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. Sa Tagalog po, Brother Dudes. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Thank you, Lord. No? Napakaganda niyang pag-aaral na yan. Ano? At
Nung pinag-aaralan ko nga yan, sabi ko, uy, talaga rin naman. Kasi both material and spiritual, relationship, lahat na no? Andiyan na sa kawikaan na yan na kung talagang ating paglilimi-limiin ay isang kayamanang spiritual na nagbubunga ng kayamanang material, relasyon. Ayan. At sa umaga pong ito, nais namin ipaabot muli ang mga pahayag ng Diyos tungkol sa pangalawang Timoteo, 2 Timothy 2:20 hanggang 26. So, babasahin ko po muna. Tapos basahin na rin natin sa Tagalog siguro, Minister, no? Sige. 2 Timothy 2, beginning 20, ayan, to 26. But in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he'll be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient in humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. Basahin ni Minister. Okay. Sa Dodi, Tagalog naman, mga kapatid, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak, at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabuting gawain. Kaya nga, bilang isang kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa. Subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate, sapagkat alam mo namang nauuwi lamang yan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Mainahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling marapati ng Diyos na sila'y magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng diablo na bumibihag at umaalipin sa kanila. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So ang pag-aaralan natin nga, ang title nga po nito ay Vessel of Honor. No? So sisidlang may karangalan. No? So sino ba ho itong mga sisidlang may karangalan? Dito sa aming pag-aaral, sa ating pag-aaral ngayon, bibigyan ko po ng emphasis yung mga principles, no? Biblical principles. At kay Minister Dodi po ay i-discuss naman niya yung practical applications, practically beginning 22 to 25. So, dalawang bahagi po ito na maintindihan natin saan ba tayo dapat nang gagaling. At pagkatapos, ano yung application na gagamitin natin dun sa ating mga binasa sa umagang ito. No? So, dito po, sa basahin ko sa 2 Timothy 2:19, the Lord knows who are His. Ito po yung bago yung binasa nating text. No? Nag-umpisa tayo sa 20, pero sa taas nito, yung 19, ang sabi, the Lord knows who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. No? So, meron namang very clear na qualification. No? Sabi niya, alam ko kung sa kanino ang akin.
Sa kanino ang sa akin. At ito ay ang mga taong tumalikod sa kasamaan. Ngayon, magsasegue lang ako ng konti para maintindihan natin saan ba nanggagaling itong tinatawag na honorable vessel or vessel of honor. Ang iglesia po kasi ay, kung titignan natin, ito ay may tinatawag na visible church at may tinatawag na invisible church. So tingnan po natin, ano ba itong visible church at invisible church? Pag sinabi pong visible church, refers to the institutional, earthly, and observable manifestation of the church that can be seen and experienced. No? So ito pong tinatawag na visible church sa Tagalog ay ang iglesyang nakikita ay composed of both believers and unbelievers. Ibig sabihin, hindi naman po talaga lahat ng nasa iglesia ay believers. No? Alam naman natin yan. No? Sabi nga ng Diyos, tanging ako ang nakakaalam. Sabi pa dito, who claim to be Christians but may not have a genuine faith. No? Sinasabi niyang Kristiyano siya, ang tawag nga nila minsan dyan ay carnal Christian. No? Nagsasabing sila ay Kristiyano, pero ang pamumuhay nila ay nasa makalaman pa rin. No? Pagkatapos, it encompasses the structure, rituals, practices of an organized Christian church. Makikita rin sa bawat isa dito yung mga dapat gawin, pag-attend ng mga fellowship, pag-attend ng mga prayer meeting, pagbabayad ng ikapo, nagbibigay ng love offering. Ang lahat ng ito ay makikita natin both from the tinatawag na believers and unbelievers. Ito yung, kung maalala nyo yung sa Matthew 13:24-30, the parable of the wheat and tares, di ba? Pag sinabing parable of wheat and tares, ito ay tungkol sa iglesia, the visible church, kung saan makikita mo pare-pareho naman ang ginagawa, di ba? Merong mga tinatawag na mga duties tayong ginagawa, may mga practices tayo na practically both the believer and unbeliever are doing it. Ngayon po, meron pong invisible church. Ito yung sinasabi ni Lord na alam ko kung kanino ang akin. At dito tayo kukuha ng tinatawag na vessel of honor. At papaliwanag ko mamaya yun. Pag sinabi yung invisible church, it refers to the spiritual and true church of Christ consisting of all genuine believers across time and space. Sa madaling salita po, ito yung mga tunay na mananampalataya sa simula pa no, ng panahon na itatag ng Panginoong Yesus ang iglesia at hanggang sa katapusan na kanyang pagbabalik. Ito po ang tinatawag na bahagi ng true church. Another word po dyan is universal church. Okay? It is known only to God and includes all the elect who have been and are and will be saved. So, tanging Diyos ang nakakaalam. Kaya nga sabi ni Lord, don't judge, no? Kaya nga sabi niya sa wheat and tares, huwag bunutin, baka masama yung mga wheat, no? So, ito po ang universal church. Ito po, kumbaga, itong malaking circle, ito ang visible church. Sa loob ng visible church, naroon ang invisible church. Ngayon, additional, no? Known only to God who sees the heart of individuals. So maliwanag po dito, ang pinakikita sa atin ay hindi tinitignan ng Diyos yung mga gawa, hindi yung mga ritual, yung mga kung ano paman, o yung mga tinatawag na pag-attend natin. Maganda yun, no? Pero hindi ho yun ang tinatawag na basihan. Ang basihan po dito is who sees the heart of the individuals. Kaya nga sinasabi, salvation is to each his own. Salvation is a personal thing. Okay? Sapagkat ito po ay tinatawag na ang taong may kaligtasan ay tunay na may personal na relasyon sa Diyos. Okay? Sa Jeremiah 17:10, nabanggit ko kasi kanina yung heart, no? Who sees the heart of individuals. Kasi yun ang tinitignan ng Diyos. I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doing. Sa Tagalog po, akong si Yahweh ang sumisiyasat ng isip. Maliwanag po. Ano po ang ginagawa ng Diyos? Sinisiyasat niya ang isip. At sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ko ayon sa kanyang ginagawa. So, doon tayo papasok ngayon sa tinatawag na vessel of honor. Yung po ang mga taong tunay na nagagamit
ng Diyos. Hindi ho lahat na nasa loob ng iglesia ay nagagamit ng Diyos. At alam naman po siguro natin yan, ano? At titingnan natin yung mga kadahilanan. Pero dito sabi niya, ginagantimpalaan ko. So these are the vessel of honor na ginagamit ng Diyos dahil kita niya ang motibo, kita niya ang agenda, kita niya ang puso ng bawat isa. Ito po rin ang sa Invisible Church, unified by the Spirit of God. Maliwanag po. Ito ang tunay na pinananahanan ng banal na Espiritu Santo, transcending denominational and organizational boundaries. So hindi po yan, pag ang isa pong church ay nagsabing kami lang ang maliligtas, hindi na ho pumapasok yan dito sa transcending denominational and organizational boundaries kasi ginawa na nilang exclusive na kami lang ang maliligtas. Kaya malalaman mo kung kulto ang isang grupo pag sinabi niyang kami lang ang maliligtas. Why? Because it's by membership, by affiliation, na hindi ho yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, tinitignan ko ang puso. Kaya sabi niya, ako lang nakakaalam talaga dahil He is the heart knower, no? So they are perfect and holy in the sight of God, though still sinful in this life. Sa ating pananampalataya, alam natin tayo'y pinapaging banal nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa mata ng Diyos, tayo nga ay banal, bunga ng katwiran ng Diyos na sumasa atin. Kaya nga po nasa atin ang Espiritu ng Diyos, bagamat nagkakasala pa rin. Ayan. So, hindi ibig sabihin yung nasa invisible church ay hindi na nagkakasala. Nagkakasala pa rin. Pero napakalinaw po dito, kitang-kita ng Diyos ang puso ng mga taong tunay na nasa Kanya. So, balik ako dun sa 2 Timothy 2:19. The Lord knows who are His. And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Babalikan ko yan mamaya, okay? So, ano ibig sabihin nito? These are the honorable vessels who are consciously making the effort to align their lives as closely as they know how to God's Word, no matter how unpopular. Ang mga taong mga tinatawag na nasa invisible church, isa lang struggle. Alam mo, Brother Dudes, ano struggle nila? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung sinasabing all these things shall be added unto you, pati yung paggamit sa iyo ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Kasi nga, ang katwiran ng Diyos ang lagi nating tinitingnan at ang paghahari ng Diyos ang binibigyan natin ng pagtutuon. Kaya nga, this is a daily struggle. No? Hindi ito isang bagay na, okay, pag gusto ko lang o pag may problema. Hindi po. At yun ho ang sekreto ng buhay ng isang Kristiyano. Doon ka lang mag-struggle. Hayaan mo sa lahat ng bagay ang Panginoon at tuturuan ka niya. At kapag naturuan ka, magagamit ka talaga kasi ang pinaka-mentor mo nga o pinaka-teacher mo ay ang Panginoon. So, sa verses 22-25, yun po ang ilang bahagi ng daily struggle na i-discuss ni Minister Dodi. Pupunta po ako sa tinatawag na principles. Okay? Dito po ulit sa verse 21, therefore, if anyone cleanses himself from the latter, ano yung from the latter? Mula sa karumihan, mula sa kasamaan. Pag nilinis ng isang, kaya Matthew 6:33, di ba? Pag nilinis mo ang iyong buhay, patuloy kang nililinis ng Diyos. Mula doon sa dati mong buhay, sa luma mong buhay, ayun ang tinatawag na vessel of dishonor, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master for every good work. So ang aking pong topic ay 4 major path towards being a vessel of honor. So may proseso. May proseso, hindi, sige, papakabait na ako. O sige, Lord, gagawin ko na yan. Kailangan makita natin yung prosesong dapat nating pagdaanan. Okay. Ang sabi dito, number 1, he must turn away from wickedness. Bakit yun ang isang, hindi lang yun, kundi yun ang pinakamahalagang binanggit, di ba? Gusto mo maging vessel of honor, unang-una mong gawin, talikuran mo ang kasalanan. Talikuran mo ang kasamaan. Bakit po? Dahil gusto ba ng Diyos na bumait tayo? Hindi ho. Don't hear what I am not saying. Ang calling po natin bilang mga tinawag ng Diyos is a call
to holiness. Doon po tayo tinawag ng Diyos. Huwag ho natin kakalimutan yon. Hindi para magpakabait, hindi para makarating sa langit. Hindi po. Remember, as Christians, we work from victory, not for victory. Yung ginagawa po natin araw-araw bilang isang Kristiyano ay hindi para makarating tayo sa langit. Kundi hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang kumilos sa ating buhay na kapag tinalikuran mo ang kasamaan sa mundong ito, no, sa laman at sa kasamaan ng kaaway, tinitiyak ng Diyos na mapapabanal niya tayo. Kasi tandaan natin ano ang sinasabi, anong goal natin? Christ-likeness. No? Kaya yung verses 22 to 25, papaliwanag mamaya ni Minister Dodi, pwede mong gawin yun eh. Pero nagtatry ka. Sige, tatry ko nga. Sige, hindi po pwede. Kailangan may panggalingan, may paghugutan ka. At ang unang paghuhugutan ay desisyon nating talikuran ang maling pamumuhay. Kasi kung hindi, pipilitin mong gawin yung 22 to 25, pero ikaw lang gagawa. At marami nga nagsabing, ayoko na. Pagod na ako, hindi ko kaya magpakabait. Kasi akala para magpakabait. Ay, hindi ho. Okay? Ang hinihingi ho sa atin ng Diyos ay isang desisyon. Talikuran mo, lumamang buhay. At lumakad ka patungo sa bagong buhay kung saan ang pagkatawag sa atin ay tungo sa kabanalan. Di ba? Ano sabi nga doon? Be holy, for I, your Father, is holy. Diba? Ano pa sinasabi? Christ-likeness. Ang kailangan makita sa atin ay hindi yung naging mabait tayo. Ang kailangan makita sa atin ay ang presensya ng Panginoong Yesus sa bawat araw na paglakad natin sa mundong ito. So pwede yung gumawa tayo ng mabuti, but we attract people to ourselves. So sa iyo na umasa, sa iyo na nagtiwala, tandaan natin, God is a jealous God. Okay? So dito, he must turn away from wickedness, Proverbs 3:7. Do not be, ito ho yung mga qualification, para tayo dumating doon. Do not be wise in your own eyes, fear the Lord, and turn away from evil. Andun uli yung turn away from evil. Pero meron sinasabi dito, 3 bagay. Unang-una, do not be wise in your own eyes. Ano ito? Ang tawag po din natin ay humility. Bakit ho ba tayo nagkaroon ng humility? Unang-una, nakita natin ang kabulukan natin. Nakita natin ang ating kawalan. Nakita natin ang ating kawalang iligtas ang ating sarili at nakita natin nangangailangan tayo ng tulong mula sa labas sapagkat hindi natin kaya sa ganang atin. Ang tao ngayon ay may kababaang loob kasi nakita niya na ang Diyos na lang ang pag-asa niya. Kasi sabi nga, do not be wise in your eyes. Kaya kung babalik tayo sa 22 to yung didiscuss ni, ay, kaya ko yan. Ay, marunong ako makisama, di ba? Ay, hindi ako palasigaw. So, nagawa mo. Pero hindi ayon sa layunin ng Diyos. Okay? So, dito, number 1, there must be humility. At totoo naman, pag ikaw ay tunay na Kristiyano, napahiya ka sa sarili mo Napahiya ka sa Diyos na ang yabang-yabang ko, wala naman pala akong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Pangalawa, fear the Lord. Ayan, mahalaga ho ito. Ano ibig sabihin nitong fear the Lord? May pagkatakot na sa Diyos. Hindi lang pagkatakot, may pagpapahalaga. May, sa English po is reverence. May paggalang sa Diyos. Pag may paggalang ka, naroon ang pagsunod kasi ginagalang mo, hindi ba? Parang magulang natin. Kahit na minsan may sinasabi sa atin na parang hindi ko yata kursunada sinasabi nito. Gagawin ko kasi may paggalang ako sa aking mga magulang. So dadako po tayo sa isang taong nagpapakumbaba, dadako ka sa paggalang sa Diyos kasi siya lamang ang nag-alok sa atin ng ganito. Wala namang ibang nag-alok Diyos lang. At imagine, Diyos pa ang nag-alok. Yung ating sinaktan, yung ating hindi sinunod, yung ating tinalikuran nung araw. Siya pa nag-alok nito. Paano kaya hindi magkakaroon ng kababaang loob niyan? At the same time, paggalang sa isang Diyos na, sa English po maganda, He condescend to us. Hindi ho niya kailangan bumaba. Hindi lang ho ito bumaba dahil ang Kristo ay bumaba dito sa lupa. Nagpakababa. So paano hindi mo ibibigay ang pinakamataas na
yun na nga, no? Papuri, paggalang. And number 3, ito na yung turn away from evil. Pag sinabing turn away from evil, ano po yung pangatlong prinsipyo? True repentance. Hindi lang ho repentance, kundi tunay na pagsisisi. Ano ho ba ang tunay na pagsisisi? Ganap na desisyong talikuran na ang lumang pamumuhay at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at bigyan natin ng laya ang Espiritu ng Diyos at ang salita ng Diyos na kumilos sa ating buhay. So makita natin doon, saan tayo umiikot? Sa Diyos pa rin. Mula doon sa humility, reverence, and true repentance, saan tayo nakasentro? Sa Diyos pa rin. Huwag ho tayo mawawala doon kasi babalik na naman tayo sa lumang turo na basta magpakabait ka lang, magsimba ka lang, tumulong ka sa kapwa mo, naiyayabang nga ho natin yung mga bagay na yon. Okay. Pangalawa, sabi dito, dun sa binasa natin, sanctified and useful for the master. Pag sinabing sanctified, unang-una, inihiwalay. Kaya nga sabi natin kanina, may visible church, may invisible church. Ang invisible church po, ang inihiwalay ng Diyos para sa kanyang sarili at para sa kanyang tinatawag na for His glory. No? So ito po ang tinatawag, tayo po yun. No? Yung mga tunay na Kristiyano, tayo ang hiniwalay. At pag sinabing hiniwalay, iba po ang dealing ng Diyos sa pamilya niya, iba po ang dealing niya sa hindi mananampalataya. Kasi nga po, dahil tayo'y pinili at tinawag, ay aalagaan ka para magamit ka, hindi ba? Kung hindi tayo aalagaan na Diyos, paano tayo magagamit? Hindi rin naman natin alam paano tayo gagamitin, no? So, useful for the master, kapaki-pakinabang sa ating Panginoon. Iyon ang hinahanap na vessel of honor. Hindi ho lahat ng nasa iglesia ay kapaki-pakinabang sa Diyos. At alam po natin yan, yung mga iskandalo, yung mga marami nang narinig tayong hindi magandang balita. So, napakaganda pong maunawaan natin ito. No? To be set apart as holy. Inihiwalay tayo bilang banal. Naku, napakaganda. At pinapaging banal. Dedicated to God, made pure and righteous. So pag sinabi mong dedicated to God, yan sinasabi natin kanina. Minsan, akala kasi ng mga tao, basta pari ka, dapat nag-aaral ka, Hindi po, lahat po tayo tinawag dyan. Kung nais natin magamit tayo ng ating Panginoon, dapat tayong maging dedicated sa Diyos upang patuloy tayong tinatawag na linisin. No? Kasi nga, sa umpisa naman talaga, lalo na tayo ng araw, di ba na magsimula tayo, hindi naman tayo matino agad. Hindi pa rin ganap yung katinuan hanggang ngayon, di ba? So makita natin na kailangan linisin muna tayo. Pero maganda, sinabi na ng Panginoon sa atin, kaya nga hindi mabasta, maliwanag, sagot kita. Kasi, tumalikod ka na sa maling buhay mo eh. Sagot na kita, akin ka na. Okay? So, sa madaling salita, ididil na kita. Aayusin ko ang buhay mo. Hindi tayo ayos ng buhay natin. Ang Diyos ang aayos ng buhay natin upang tayo maging makatwiran sa Kanyang harapan. Just as gold is refined in fire to remove impurities, sanctification is a process that purifies our lives, removing sin and imperfection, making us more like Christ. So, tulad po ng ginto, para ho maging kapaki-pakinabang yan, hindi mo pwedeng yung ginto na galing sa bundok, puro bato, puro dumi. Tapos isasabit mo dito at sabi, oy, ginto yan. Walang maniniwala. Kasi ang dumi. Hindi nga makita yung ginto. Di ba? So, hindi pa siya kapaki-pakinabang, kailangan padarangin siya sa mainit na temperatura. Ang tawag po dito ay removing the dross, D-R-O-S-S. Yun po ang tawag sa dumi ng ginto. Kailangan nung dumating yan sa mainit na temperature para humiwalay. Ganon din po sa atin yung tinatawag nating process of sanctification. Kaya nga ho ba, pag dumadaan tayo sa pagsubok, parang init. Kaya yung mga hindi mananampalataya, anong tawag nila doon? Walang impyerno. Bakit? Dito pa lang impyerno na. Hindi nga kasi naintindihan na kapag mananampalataya ka, tulad sa ginto, kailangan tanggalin yung dumi.
At hindi matatanggal yung duming yun hanggat di ka dumadaan sa pagsubok. Bakit to? Mayabang tayo. Hanggat walang malaking problema, hindi tayo lalapit sa Diyos, sa totoo lang. Di ba? Hindi tayo lalapit. Natural ho sa atin yun eh. Kaya nga ho, ang Diyos ay may paraan upang makilala natin na, kahit na yung problema mo, hindi mo kaya yan. Doon tayo natututong maging humble, di ba? Doon tayo nagkakaroon ng reverence sa Lord. Doon tayo nagtatanong, Lord, ano yung nagawa kong mali? O kung meron mong mali, humingi ka ng tawad. So pumapasok yung tatlo doon. Doon tayo ngayon napapabanal. So lahat po ng dinadaanan ng isang totoong Kristiyano na nasa invisible church ay napakagandang paraan ng Diyos upang tayo'y pabanalin. Okay? Removing sin and imperfection. Hindi lang ho karumihan ang kasalanan. Pati yung mga pangit sa buhay natin. Meron nga ho akong nabasa o napanood sa Facebook. Ang sabi, the Word of God, the Spirit of God, can even change our DNA. Biro mo yun? Ganun ka-powerful ang salita. Paano ba mapapaliwanag yun? Di ba masabihin, ay, ganyan si Dodi kasi, ganyan ugali niya kasi ganyan ugali ng tatay. Ano ba, yung negative ha? Ganyan kasi ugali ng tatay niya kasi nasa DNA eh. Namana mo eh. Pero alam niyo ba, kapag tayo ay nagpa-deal kay Lord, yung namana mong yun, kayang baguhin ng Diyos. Totoo yun. Hindi lang ho yun. Yung mga, ako ho na lang, amiling ko, mainitin ang ulo ko. Ay, nako, minsan sumusulpot pa rin. First, alam ko na. Hindi mo nabibigyan ng katuwiran, mali naman. Hindi na. Alam mo eh. So sa madaling salita, marunong ka na mag-recognize. Yan yung tinatawag na turn away from sin. Marunong ka na umamin. Okay? Pag marunong ka na umamin, magpapadil ka kay Lord. So sin and imperfection, ano ang goal? The goal is to be like Christ. So doon papunta dapat yon. Sa 1 Peter 1:7, these have come so that the proven genuineness of your faith may result in praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. Sa Malakay 3:3, maliwanag po dito, He will sit as a refiner and purifier of silver. Ano ibig sabihin nito? Ako maglilinis sa iyo. Kumbaga pag may nangyayaring parang, wala naman akong kasalanan, di ba? Sabi nila, Dodi, ako yan. Andyan. So, ang ganda, kasi hindi ka mawiwindang, hindi ka parang nakusan na ako pupunta, wala nang tutulong. Kasi yung Diyos na mismo nagsasabi, ako yan. O, hindi ba? So, pag nakita mo yun, sige Lord, anong gagawin ko dito? Kasi ikaw pala yan. Hindi ba? So, ang reaction po ay tatlo sa mga pagsubok. Either we become participant, indifferent, or withdrawn. Ang participant po, yan nga yung sinasabing, sige Lord, anong dapat kong gawin? Anong matututunan ko dito? Turuan mo ako, Lord. Yung tinatawag namang indifferent, ito yung, anong problema mo, brother? Wala akong problema. Okay lang ako. Hanggang lumala na lang yung lumala. Ayaw aminin na dinidil siya ni Lord na may inaayos sa kanya, ayaw niyang tignan. Katwiran niya, mabait naman ako. Bakit nangyayari sa buhay ko ito? At yung pangatlo, withdrawn, ay bumigay na. Tumalikod. At doon mo rin makikita ang isang tao na talagang hindi part ng invisible church. Nagtampo. Minsan maraming ganun eh. Nagtampo lang eh. Hindi naintindihan kasi. Okay. 2 Peter. Ito yan. Unless the gold is cleansed, it won't be of any use. So unless we are first purified, we cannot be useful to God. Pinag-uusapan natin, vessel of honor. Kasi sinasabi ni Lord, didil kita, hindi. Pag hindi kita dinil, hindi kita magagamit. Kasi makikita si Dodi eh. Ngayon, kung gusto mong magamit kita, sabi mo, sige Lord, take over. Yun, doon ka palang magagamit. Why? Lilinisin ka muna. Parang tayo nun, di ba? Ang dami natin magaganda ugali na dala-dala nung araw. 2 Peter 1:10, therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble. Ang ganda nito. Ano sabi dito? Make every effort to confirm your calling and election. A child of God knows that he has been called, that he has been chosen. Napakahalagang katotohanan yan sa buhay ng isang Kristiyano na kahit ako, minsan pag naubos na yung katwiran ko at wala na ako may katwiran sa Diyos, yun na lang, Lord, tinawag mo ako. Hindi mo ako pababayaan.
Alam niyo kung bakit? Sabi dito, for if you do these things, you will never stumble. Hindi ka madadapa na in a sense na bibigay ka, hindi ka matataranta. How? Being malleable in the hands of the master, being broken. Siguro pinakamaganda example ng broken ay yung putik, no? Pag ang putik ang tawag dito, yung anong tawag doon, yung pattern, no, ay hinawakan yung luwad o yung putik. Kung anong gawin niya, sumusunod yung putik. Ayun ang sinasabi dito. You want your calling to be permanent and your election permanent, maging malleable ka in the hands of God. Pag sinabing malleable kasi, basahin ko muna Isaiah 64:8. But now, O Lord, you are our Father, we are the clay, you are our potter, we are all the work of your hands. Ikaw ang tunay na gumagawa sa aming buhay. Pag sinabing malleable, capable of being shaped, molded, flexible, adaptable, can be influenced, or modified. Cleansing oneself leads to preparation. Ayun. Totoo naman, di ba? Kagaya nga ng ginto, nilinis, tinanggal yung mga dumi, kung ano pang ginawa. Doon pa lang magsisimulang yung potential na magamit ka. Okay? At number 3, useful for the master for every good work. Doon ka pala nagiging pakinabang. Kaya ang Diyos talaga, no, pinagtiyagaan tayo ng Lord. No? Nagtiyagaan through Mami Ligaya na nilinis, pinagalitan, sinermonan, sinuspende. Lahat dinaanan natin. Kasi para maging kapakipakinabang tayo for every good work. Imagine, ibig sabihin lahat ng kilos mo, pakinabang na sa Diyos, no? Pag sinabing useful sa Greek, alam nyo, nakakatuwa itong ibig sabihin ng useful sa Greek. Christos. O di Kristo. Di ba? Christos. Always in a state of grace. Laging naroon sa grasya at awa ng Diyos. Bakit? Dependent na nga eh. Natutong maging dependent sa Diyos, no? So, like a polished gold is profitable to a craftsman. Kapag yan nalinis, pwede nang gawing singsing, pwede nang gawing tinatawag na kwintas, o kapakipakinabang na pwede nang i-display. Okay? 2 Timothy 3:17, so that the man of God may be equipped and thoroughly outfitted for every good work. Pag sinabing outfitted, may ginagawa dyan. Ayusin natin to, tanggalin mo yan, di ba? O palakihin natin ito. Yun ang sinabing outfitted. So pag sinabing outfitted, furnished with the necessary tools, skills, and resources. Gold is refined and alloyed. Ito maganda tong alloyed, mixed with other metals. Kagaya natin, pinagsama-sama tayo, iba-iba ugali, iba-ibang kaya nagbabanggaan tayo nung araw, di ba? Kasama ho yun. Bibigyan ka ng mga tao na sitwasyon na tatanggalin ka saan? Sa tinatawag na comfort zone. Hindi pwedeng manatili tayo sa comfort zone. Okay? So, enhancing its durability, increasing its value, and making it versatile. Now, believers can be refined and equipped through God's Word and experienced to become more useful and profitable for God's purpose. So last verse ko po, Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Ano daw? Tayo ay ginawa ng Diyos upang makagawa ng mabubuting bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus, which God prepared in advance for us to do. So yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay, yung dealing at yung gagawin pa ng Diyos sa ating buhay, ay nakaplano na noon pa. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:10, lakaran mo na lang. Kasi ito yung plano ko. Kaya kita dinidil, na may sabi nga si Minister Arnold, isang reason kung bakit tayo dumadaan dyan, para makarinig. Totoo yan, kasi pag di mo na matulungan ng sarili mo, hindi ka na matulungan ng ibang tao, maghahanap ka ng ibang solusyon, kanino ka tatakbo? Kaya pag may mga testing,
nakakarinig tayo, natututo na tayo. Pag nakakarinig ka na, papasok na Ephesians 2:10, sasabihin ni Lord, o kaliwa, o tigil, o takbo, o kanan. Bakit? Nakakarinig ka na, kung di ka dumaan ng trial and testing, wala kang maririnig. Sarili mo lang ang iyong maririnig. Finally, ready to do what God has planned to participate in accordance to His purpose. Mahalaga po ito. Ano ibig sabihin nito? Hindi ho yung nagpakabait tayo. Hindi ho yung gumawa tayo ng mabuti. Ito po, na ang bawat hakbang ng ating buhay ay ayon sa layunin ng Diyos. See? So obedience is not just obedience. Sumunod naman ako Hindi yun. Yung bang pagsunod natin, kung pinakinggan natin yung pagtuturo, no? Yung bang pagsunod mo ay ayon sa plano ng Diyos. Kung nakarinig ka sa Diyos, yung pagsunod mo ay ayon sa plano ng Diyos. Kasi obedience is the only thing that is pleasing to God, not good works. It is obedience. And obedience to what? Obedience according to His own plan. Kaya nga, kailangan nakakarinig ka lagi. Kasi kung hindi, gagawa ka ng sarili mong plano. Ready to do what God has planned and to participate in accordance to His purpose. God prepares them and we simply participate in them. Ang ganda nga Ito na yung plano ko, Kumbaga yung Bible, ginagamit ni Lord yan para kausapin tayo, di ba? O, basahin mo yan, sundin mo yan. Pag yan sinunod mo, pumayag ka sa gusto ko, yan ang kasaya-saya sa akin. So, hindi yung, maganda ho yung tumutulong and everything, pero hindi ho yun. Tumulong ka ba ayon sa plano ng Diyos? Di ba? Naalala ko yung sinabi nila Pastor Alex Esteria, sabi nilang ganun. Hindi porket hingi ng tulong ka ng tulong, mamaya hindi mo naman natutulungan. Hindi lahat ng tulong makakabuti. Yes, totoo yun. Kaya nga dito, plano ba? Ano ba Lord, tutulungan ko ba to? Kasi kung nakita mong discernment nga, di ba? Kung nadi-discern mo na alam mong hindi makakatulong at sasabihin ng Diyos, huwag mo tulungan. Ikaw nakikita, hindi ako Kaya hindi maayos So mga kapatid, ang tanong, saan ka doon? Saan tayo doon? At kayo lang po makakasagot nito. Ayan, thank you, Lord. So, bago tayo dumako kay Brother Dudes, tayo babati muna ng happy birthday, Brother Dudes. Sige. Amen. Sige. October 2. Happy birthday sa ating mga kapatid na ngayon po ay alam kong masayang-masaya. Si Sister Riza Villanueva, happy birthday. Sister Joanna Canindo. Ayan. Sister Giselle Abena. Sister Josie. Sister Josie Dinaco. Happy birthday po. Sister Ludi Atienza. Sister Tess. Uy, Sister Tess Tongko. Mahogany. Yan ang ating mga may karawan ngayon. Thank you, Lord. Happy birthday po. Happy birthday, mga Enjoy your kapatid. day. Sige mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, meron po muna tayong announcement. As usual, ang ating mahalagang okasyon na magaganap sa buwan ng November at yan ay 29 hanggang 30 po, 2025. So ito po yung ating Comfy Family Affair 44th Anniversary. Ito rin po ay early Christmas fellowship na rin po natin. So kaya po kailangan nandun po tayo. Ito ay mangyayari po sa Hotel Supreme Mall and Event Center sa Baguio City. At syempre po, meron tayong tema ng In Your Presence, Lord,
in Psalm 16 verse 11. So ang registration and payments is on November 9, 2025. Mga kapatid, mga bagay na dapat nating dalhin. Day 1, meron tayong hoodie and activity clothes. Brother, Oh. gusto ko lang banggitin yung hoodie ho, hindi naman nun nire-require kung gusto Ayun. nyo. Ho. Kasi nga baka sabihin, hindi ako makatan kasi walang pambili ng hoodie. Oo. Hindi ko kailangan nyo kung gusto nyo lang. Oo, kahit na sigurado silang pupunta, Pwede ho silang bumili o pwede. hindi bumili. Nasa kanila. Tsaka yung hindi makapunta, Pwede rin bumili. Ako yung apo ko, binili ko eh. Souvenir natin. Eh, no? Maganda siyang dami. Okay. Maganda siya. Maganda siya. So, day 1, merong hoodie and activity clothes. Yung pangalawa, yung cocktail dress and suit. Yung para naman sa lalaki yun. Yung suit, ano. So, day 2, ang attire po ay something Christmassy. So, vibrant and celebrative colors ang ibig sabihin natin. Makulay, masaya na kulay, ano? Tapos, meron tayong exchange gift. Uy. Sa lahat din na may gusto. Hindi. Yan yata kailangan lahat. Ano? O, Pero para- hindi naman. Pero gusto, kasi yung mga meron lang naman na magpa-participate din dyan eh. Pero ang ina-encourage po lahat tayo na magdala. Mas masaya. Oo, pwede naman. No. Pwede na rin hindi doon sa Baguio, di ba? Parang Ay, oo, na-announce. mahirap. Pero kung dadalhin nyo yung isang sakong bigas, ay medyo siguro doon na Mabigat. kayo bumili. Doon na lang. Okay, ano pa ba ang meron? Yun na lang ba? Ayan. Ayun. Brother Ernie, Details. ikaw. Details of accommodations are posted at our Facebook page. And for those who want to check in on Friday, yan po yung November 28, 2025, kanya-kanya po itong pagbubook. Okay? Just mention Comfy upang magkaroon kayo ng discount. Okay? Details, yung discount and everything about November 28, details are posted on our FB page. Ayan. So, that's the November Family Affair Anniversary. Ito rin po itsura ng mga hoodie. Ayan. Lahat po ng taga-North, kulay blue. Lahat ng taga-East ay kulay purple. Ano pa? Lahat ng West, coral. Ano? Coral. Coral ang kulay. Sa lahat ng South, ayan, white. At green naman ayan, sa ating mga worker. Kaya alam nyo kaagad na worker kasi kulay green. Sa mga taga-CSM, yan, binili ko yung aking apo kasi ang ganda. Old rose. Ayan, banggitin nyo lang kung medium, kung small, or large, or extra large. Pero, order and payment process. Everyone is encouraged to order. Okay? Reach out to your CSM teachers, assigned workers for orders and payment. So sa CSM, isa sa mga pwedeng kausapin. Ang prices po ay hindi pa ho sigurado, but it's between 270 to 300 to be finalized depending on the number of orders. Kaya nga po, gusto nyo regaluhan din yung mga mahal nyo sa buhay na napakaganda naman, regaluhan din natin, napakamura po. Secure na nila yung 300. Para sigurado ka na sa maximum. Okay. Full payment maximum. is required upon order. So hindi yung pwedeng babayaran ko na kay ganito, kailangan na bayaran nyo agad. Release of items is care of to CSM teacher, assigned worker. Okay. Deadline po, October 12, 2025. For kids, you will provide for their hoodie. Ano you will provide for their hoodie? Sila nang bahala. Sila nang bahala. Okay. Color according to your area. At pero sasabihin din daw sa CSM. Okay. Deadline of submission for kids ito, October 12, 2025. Linawin natin yun, Minister Ernie. So, sila magpo-provide, isasubmit sa atin. Tama ba, Sir? Tama, no? Yung babayaran ay yung tatak Yung na lang. tatak na lang. Ayan. Okay. Ayan. Brother Dudes. Okay, thank you Lord. Napakalinaw ng ating mga announcement para po sa anniversary natin. So, kailangan lang po ay pumunta po tayo at syempre na meron ng bayad. Dito pa lang sa baba bago tayo umakyat. Amen.
Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating tinatalakay na 2 Timothy chapter 2, 20 hanggang 26. Napakaganda po ng naging panimula ni Minister Ernie, lalo nating naunawaan yung pagkatawag sa atin bilang pinili ng Diyos at ginawang sisidlan ng mga kayamanang espiritual. So ang bahagi po na nais kong basahin naman, ulitin ko lang para po mas maliwanag po, no? Dito po sa verse 22 hanggang 25, mga kapatid. Ang sabi po ay, stay away from the evil things a young person like you typically wants to do. Always try to do what is right and to have faith, love, and peace together with others who trust in the Lord with pure hearts. Stay away from foolish and stupid arguments. You know that these arguments grow into bigger arguments. As a servant of the Lord, you must not argue. You must be kind to everyone. You must be a good teacher, and you must be patient. You must gently teach those who don't agree with you. Maybe God will let them change their hearts so that they can accept the truth. Purihin po ang ating Panginoon. So ang sabi nga ni Minister Ernie kanina, itong bahagi nito ay more on practical. Kasi ito po ay pagpapayo ni Paul sa kanyang nakababatang lingkod na si Timothy, na kung tawagin din po ay anak niya. Ito po yung sinasabing anak sa pananampalataya. So kaya gano'n na lamang po yung mararamdaman natin, napaka-personal ng kanyang pagsasabi kay Timothy, sapagkat dito po makikita natin, ang tawag natin dito ay Paul's last letter. Kumbaga, huling sulat ni San Pablo, at makikita natin dito, it reveals his yung heart and his priorities. 'Di ba? Nung alam naman natin lahat kung ano yung naging buhay ni San Pablo, ayon sa mga nakarang pag-aaral at kung mababasa natin sa Bible, maski doon po sa Book of Acts, simula nung na-encounter niya ang ating Panginoon. Kasi ito yung chapter na sinasabing si Saul po ay naging follower ng ating Panginoon Kristo. Amen. So from Saul, naging Paul. At dito po ay nagkaroon ng personal encounter si Paul sa ating Panginoon Kristo, at mula doon, inialay na niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, pag sinabing Paul's last letter, makikita natin po yung kanyang last words and final instructions. Kasi po, alam ni San Pablo, he was facing death, mga kapatid. Dito sa senaryo na to, hindi po siya dying sa kanyang sa karamdaman, or siya po ay nasa hospital, or hindi po siya nasa bahay na kasama ang mga loved ones na nakapaligid sa kanya, pero siya po ay, he was very much alive. Sabi rin po rito, no? Talagang siya po ay buhay na buhay, but his condition was terminal. Sapagkat yung pagkakaalam ni San Pablo, siya po ay he would be soon be executed. Ang sabi nga po ron sa verse 4, no? Chapter 4, verse 6, the time of my departure is near. So kaya makikita po natin dito yung sinulat niya ni San Pablo, yung kanyang final thoughts to his son Timothy, na sinasabi natin kanina. Passing him the torch of leadership and reminding him of what was truly important, mga kapatid. So this was the last message from his beloved mentor na si San Pablo, mga kapatid. Oo, si Timothy. So si San Pablo ang mentor ni Timothy. At makikita po natin dyan, so bago po tayo magpatuloy doon sa ating talata mga binasa, napansin ko lang po kasi dyan yung mga mahalagang bagay dito sa chapter 2. Pero siyempre po, sa chapter 1 pa lang, marami nang matututunan, maraming pwedeng pag-usapan, maski po dito sa chapter 2. Kasi doon sa verses 1 and 2,
makikita natin ang sinabi ni San Pablo kay Timothy na ihanda ang iba na sumunod sa kanya sa paglilingkod o yung sinasabing ministry. Ibig sabihin ay, again, prepare others to follow him in the ministry. At yung 3 hanggang 7 talata, ang sabi diyan maging disciplined and ready to endure suffering. Ito yung kasama sa mga pagpapayo ni San Pablo. At doon sa talatang 8 hanggang 13, keep his eyes and mind focused on Christ. Di po ba napakahalaga ng mga bagay na yan? At doon sa 14 hanggang 19, meron challenge dito si San Pablo kay Timothy. Ang ibig sabihin po ay siya po ay manghawak doon sa sinasabing sound doctrine. I-reject yung error and avoid godless chatter and correctly handle the word of truth. At yun na nga po, no, yung verses 20 to 26, to keep his life pure. Ayan. So, ibig sabihin, yung kabuuan talaga nitong talatang ating binasa, kung meron mang nais na iparating ang ating Panginoon sa sulat ni Timoteo ay maging maayos, maging malinis ang pamumuhay. Kasi sabi rito, no, as a young man, he was warned to flee anything that produce evil thoughts. Evil thoughts. Parang ano lang, ano po, mga kapatid. So, yun po yung mahalagang bagay na makikita natin dito bilang, sabi nga natin, pagpapayo ni San Pablo kay Timoteo. Kaya nakita natin na very practical yung kanyang mga sinabi rito na, siyempre, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may apply din po natin, mga kapatid. So ano po ba yung mga bagay na yun na sinasabi ni San Pablo rito? At alam kong sa ating mga binasa kanina ay napapaloob naman, mga kapatid. Ano? So ano po ba yung meron dyan? Tingnan po natin. Okay, makikita po natin dito yung practical na pamumuhay na dapat gawin ng isang katulad ni Timoteo, no? So sabi diyan, yung kailangan maging mabait at saka maging mahinahon. Yung typical na kabaitan po, mga kapatid, siyempre lahat naman tayo ay anong term 'yun, Minister Ernie? Alin Lahat yun? may topak. Hindi tayo pwedeng maging mabait ng yung ibig sabihin kasi tao nga po no. Oo. At madalas talagang malinis man ang intensyon natin, pero minsan hindi akma doon sa ating kilos. Kaya nga, Diba, kaya taliwas? kailangan mo talaga yung gabay ng Espiritu Santo Yun. pagdating sa ganyan. Nami-misinterpret tayo. Bagat malinaw, maliwanag at maayos yung ating motibo, pero minsan yung action natin ay hindi umaakma. Kaya hindi po yung bait na sinasabi rito bait-baitan. Oo. Hindi po yung bait-baitan, ano mga kapatid. Okay. Pero siyempre po, bilang tao, kasi yung pagtrato natin sa ating kapwa, naaayon dapat. Tama. Di ba? Naaayon dapat sa pagiging tao, mga kapatid. So yung kindness and gentleness na sinasabi rito, mga kapatid, ang pinakadiin dito ay, so the importance of being kind and gentle when interacting with others. Yan. So yung, ayan ngayon, sabi natin, pakipag-usap, pakikisalamuha. Yung ugnayan natin yung sa tao. ugnayan sa ating kapwa-tao. So yun yung binibigyan ng din dito, especially, mga kapatid, those who may oppose or disagree with us. At yun ang pinaka mahirap gawin. Diba, Minister Ernie? Alam mo, yung binanggit mo rin kanina, kasi nga bata pa yan eh. Aha. No? So ang tendency talaga is medyo, ayaw ko sa Tagalog kasi madasbog eh, yung bang masyadong mainit. Mainit. Oo, lalo pag bata. Kaya nga sinabihan siya kaagad na, wag, ano ka lang, kalma ka lang, ka lang. maging matyaga ka. Kasi nga, alam naman natin pag bata, anong tawag doon? Mapusok. Mapusok. Ayan, mapusok yung Kaya term, talagang no? sinabi sa kanya yun. At yun naman po ay
kumbaga it applies to everybody. Yes, but especially for young people. Oh, Kasi young nga, people. normally pag bata, akala niya, alam mo yun, sabi nga natin pag bata, parang wala kang kamatayan, sugod ng sugod eh. So dyan tinetemper siya ni Paul na, wag ganon. Wag Sabi ganon. na ganon. Kailangan nasa maayos na pamumuhay, lalong-lalo na doon sa mga taong hindi umaayon sa atin. Lalo na, yung Oo. hindi mananampalataya. Paano mo, Brother Ernie, paano ka magiging mabait sa mga taong Eh, unang-una nga talaga Nagdi-disagree yan sa'yo. Kailangan maingat ka sa pagsasalita mo. Yun. Tapos yung mga sasabihin mong salita, tawag ko dyan, editing, i-edit mo. Wag ka makipag-away, yung sinasabi niya, hindi ba? Bigay mo ito ng may pag-ibig. And of course, that will take effort, no? At again, sabi nga ni Lord, pag hindi mo alam sasabihin mo, hayaan mo ang banal na Espiritu Santo ang magbibigay sa iyo ng Oo. mga salita. Kasi yan araw-araw pwede nating Oo, ma-encounter eh. Totoo. Hindi lang sa hindi kahit sa mananampalataya, pag di ka nag-ingat. Oo, kaya talagang panalo kapag nandun yung kabaitan at Yes. saka kainahunan. Kahinahunan. Kasi sa paglabas natin, hindi nga, nasa loob pa lang. Nasa loob pa lang Totoo hanggang sa yan. paglabas. Pwede nating maranasan yung mga bagay na... Sabi nga Oo. kung sa loob pa lang, hindi mo mapigil sarili mo. Lalo mo hindi mo mapigil sarili mo sa labas. Sasakit ang ulo talaga natin, mga kapatid. Pero thank you, Lord. May pag-aaral na ganito na nagpapaalala sa atin. Yan ang Ano ba daily yung- struggle natin. Actually, kasama yan. So, yung kindness and gentleness, ang sabi dyan, pangalawa, maging patience, magkaroon ng patience and endurance. So, be patient. Ibig sabihin ay, ang pinaka-highlights ay, so, need for patience and endurance in the face of adversity or evil. Marami tayong experience dyan, mga kapatid, na talagang kung wala po itong patience at saka endurance, baka matagal na rin tayong bumigay. Oo. Marami tayong mga sitwasyon na ganyan sa ating buhay. Hindi lamang doon sa mga trials and testing, maging yung gawa ng kaaway sa ating buhay para tayo po ay hindi makapagpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Meron nga tayong kanta dyan, naalala ko yun, huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sukod. Talagang kailangan natin yung mga ganyang paalala kasi tao pa rin naman tayo, nangihina, minsan nawawala ng loob, di ba? Nawawala ng pag-asa. Nawawala ng pasensya. Nawawala ng pasensya talaga eh. So, ito yung mga bagay na very practical na sinasabi ni San Pablo. Of course, hindi lang sa kay Paul ay kay Timothy, kundi sa lahat ng mga nagtuturo ng katotohanan ng Panginoong Diyos. Hindi, actually, lahat tayo, mananampalataya, teacher tayo eh. Yeah. Oh. Either we teach directly or indirectly, but sabi nga, influencer tayo eh. Yeah. Sa bahay na lang, kung ano yung ginagawa mo, yun ang tinuro mo. Di ba? Kaya nga talagang extra careful. Ay, oo. Parang yung pagka sinabi ko sa mga anak ko, Minister Ernie, wag kayong mag-iwan ng pinagkainan. Ganyan ka doon sa- magsalita, ha? Ganyan hindi. ka magsalita pag sinabi. Medyo malumanay yan. Talaga. Wag lang pagka di ba? Kanino to? Hindi kasi, ibig sabihin, pagka sinabi mong ganon, personally, nagiging aware din na Oo, totoo. kung isang lang yan, linisan mo na. Para bang hugasan mo na. Totoo yun. So kaya ako, kung halimbawa, sinabi ko yun, ako na rin muna ang, di ba? Hindi Huwag mo nang palakayin yung issue, kumbaga. tsaka hindi ko iniiwanan doon. Oo. Di ba? Kasi sinabi ko na ganun ang gawin. So, kailangan talagang may halimbawang Yan sinasabi mong pagtsatsaga eh. Kasama yan sa pagtsatsaga, minsan ikaw pa rin ang gagawa. Hindi, kahit iniutos mo na, Oo. tapos hindi rin nagawa, ikaw pa rin talaga. Yun ang pagtsatsaga, Yun brother. talaga. Ganyan po tayo mga magulang. Thank you, Lord. So, ano pa ba ang meron dyan? Ang sabi po ni San Pablo, kailangan po ng gentle correction. Paano ba yung gentle correction? Kung nagagalit ka nga. So, itong passage na to mga kapatid, ini-encourage ang bawat isa
pagdating doon sa pagkokorek, lalong-lalo na sa mga, sabi natin, mga nagdi-disagree sa atin, o yung tinatawag na opponents ba yan? O mga Sumasalungat sa ating sumasalungat. pananampalataya. Oo. Pero sabi rito, with gentleness, rather than being quarrelsome or confrontational. So hindi pala, at maganda nga palang pag-aralan, Minister Ernie, yung yung hindi tayo confrontational. Oo. Diba? Kasi nauuwi sa bangayan eh. Hindi lang yun, kasi sa totoo lang, ako na-experience ko rin. Kaya tayo nagiging confrontational. Ang unang pumapasok sa isip natin, tama ako eh. Yun. Ayun, dahil tama ako, ayun, tinamaan ka. Oo, talaga pagka... Isang ganun eh, pag ginamit mo lang yung tama ako, nagiging confrontational ka na kaagad Kaya eh. may tama ka talaga. May tama ka talaga. So mahalaga po yun mga kapatid sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano. Maging maging may hinahon talaga. Glory to God sapagkat lahat naman tayo ay nakakaranas ng mga ganyang bagay. So hindi tayo para makipag-away kasi mas lalala pa kung ano yung mga mabibitawan pa nating salita. At saka we miss the opportunity to minister. Yung Ayun. nangyari sa akin ganyan nga na nagalit ako. So ang bigat ng pakiramdam ko kasi sabi ko sayang na-miss ko yung point na dapat na minister ko. Not necessarily nag-preach ako sa kanya, kundi yung Espiritu ni Kristo yung nakita sa akin. Hindi, nakita sa akin yung galit ko eh. So na-burden ako ng gusto. So isa yun na hindi lang dahil nagalit ka, kundi na-miss natin yung opportunity na kahit papaano ang Kristo makita sa atin. Oo. Yun yung ating mga pag-aaral nung mga nakaraan nga tayo ay aroma. Ay, ano kaya amoy no? Pagka hindi maganda amoy no? Pagka confrontational. Hindi amoy Kristo. Hindi amoy Kaya sabi nga, Kristo. kailangan maging amoy Kristo tayo. Pero praise be to God sapagkat yung ating kahinaan, pinalalakas tayo ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, hindi naman tayo para manghina, madismaya, o kaya mawala ng pag-asa. Kasi Yes. parang ang tagal-tagal ko na. Pero itong aking parang pinaglalabanan ko pa rin hanggang ngayon. Kasama yun, brother. Kasama po talaga Kasama sa sa buhay dealing natin. ni Lord. Oo. At nakakatuwa pa, alam ni Lord ng weakness mo, abay, ilalagay ka talaga doon sa mga ganun situation. Yun yung Bakit sunod-sunod yun yung yata? ron. Para ma-practice mo nga daw. Hindi, yun nga, yung sinasabi natin na para ka, may hasaan talaga. Oo, biyasaan. May hasaan. Paano ka maasa kung purol din yung gagamitin Oo. sa'yo? Kaya may mga panahon na talagang minsan nawawala sa alignment. Totoo yun. Totoo yun. Pero thank you Lord at aminin lang din naman natin. Yes. At doon yung habag ng Diyos ay kumbaga mararanasan natin. Mararamdaman natin kung paano yung sinasabi sa 2 Corinthians na 12 yung tungkol kay Paul na nababanggit natin na pinagpipray ni San Pablo na alisin sa kanya yung turn in the flesh, pero sabi ni Lord, my grace is all you need, for my power is greater when you are weak. So patuloy tayong umasa sa Panginoon at hindi dapat manangan sa sarili nating kakayanan, sa ating mga nalalaman. Ito yung tinuturo na lagi kang umasa sa Diyos. Dumepende ka sa Diyos kasi hindi naman tayo mga perpektong tao. So minsan talagang sumasablay, nagkakamali, pero kung hindi naman intentional, alam naman ng ating Panginoong Diyos yan, pwede tayong bumalik sa ating Panginoon. Pero hindi tayo nag-i-encourage na, Minister Ernie, na parang okay lang na nasa ganung kalagayan, gumagawa ng mali. Hindi yun ang ibig sabihin natin, di ba? Ang ibig sabihin natin ay laging may pag-asa kay Kristo. Yun nga yung sa 26 kung titignan Yun, natin. sa That they may 26. come to their senses and escape the snare of the devil. So, yun nga yung sinasabi ko na mahatak natin sila mula dun sa mali. Yung sinasabi mo nga na hindi porket mali, dahil mahal ko naman yan, hayaan mo na yung mali.
Itong sinasabi sa tamang pananalita, sa tamang pakikipag-ugnayan, mahikayat natin sila at pag sinabing come to their senses, tumino yung isip ba? Malinawan. yung Malinawan. isip, And escape the snare of the devil. Kasi andun sila sa bitag ng kaaway eh. Ngayon, kung ikaw magagalit din, makikipag-away, sama ka na rin dun sa bitag ng kaaway. So yun ang sinasabi natin dito na kahit sa Jude yata, hindi ba sabi na hablutin mo, snatch them from the fires of hell. Oo. So, thank you Lord. Dahil sa salita ng Diyos, tayo po ay nalilinawan, lumalakas po ang ating pananampalataya sa Panginoon na hindi naman niya tayo pababayaan. So ang word nga po na sinasabi, let your light shine, or let your light shine before others. Yung Matthew 5:16 na lagi naman nating naririnig. Kasi ang mahalaga rito yung cleansing of oneself from dishonorable influences, para tayo ay maging vessel for noble purposes. Tama. Yun po ang pag-aaral tungkol po dito. At siyempre, kailangan din po yung repentance. Mahalaga talaga yung repentance and truth. So it reminds us that God can grant repentance and lead people to a knowledge of the truth. Tama. So kaya, siyempre, kung nandun tayo sa kalagayan na alam nating may foul, merong sinasabi ni Minister Ernie kanina, yung parang bumigat yung ating damdamin o kalooban dahil doon sa naging sitwasyon, yun yung sinasabing balik agad sa ating Panginoong Diyos. Yan yung state diba? of grace na Oo. sinasabi. Remain in the state of grace. Tapos dito may nakita rin ako, brother, dun sa 22, flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace. Ito yung Matthew 6:33. Kasi pag sinabing lust, hindi lang naman sexual lust ito eh. Maraming gusto pagbata eh, di ba? Maraming hinahanap yan eh. Pero sabi dito, ang hanapin mo, pananampalataya, pag-ibig, at kapayapaan with those who call on the Lord. No? Na sumama ka doon sa mga taong ang pagnanasa lang ay talagang yung kalooban ng Diyos ang maganap sa buhay nila. Amen. So, maliwanag po na ang nais ng Panginoong Diyos ay talagang nasa maayos na pamumuhay. At ang maganda po dyan, huwag tayong makiayon kasi sa takbo ng mundo. Yung sinasabi ng Romans 12, do not conform yourselves to the standards of this world. Para, kumbaga, hindi tayo, kasi yung kaaway, laging naandyan, nagbabantay talaga yan. Kung papaano tayo ay sisirain, di ba? Wawasakin tayo at papanghinain sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang isang bagay pa po na makikita natin dito at dapat tandaan, meron talagang spiritual warfare. Yes. Meron talagang awayan. Di ba? Merong Digmaan. labanan, may digmaan pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, again, yung sinasabi po rito ay yung idea of spiritual warfare, kung saan po yung mga tao can be captured by the evil para gawin ang kanyang gusto, pero pwede tayong makatakas through repentance and knowledge of the truth. So yun po yung escape natin sa pamamagitan ng pagsisisi. At syempre, paglayo doon sa mga bagay na alam nating trap, di ba? Trap ng enemy. Yeah, Nabanggit bitag kanina yan eh. may bitag kasi. So yung sa pamamagitan ng paglayo natin o pag-iwas, ang sabi nga po dun sa aking isang nabasa sa 1 Timothy 6:11, mga kapatid, remove yourself physically from any situation that stimulates your desire to sin. Yung nasa 1 Timothy 6:10, kasi may mga taong hindi ma-resist yung kanilang may nahihirapan i-resist. Yung mga tuksong Yung mahirap, mga tukso no? na dumarating sa buhay, kagaya ng mga kabataan nga na sinasabi natin. Talagang yan eh, sa Oo. kabataan yan, mabagsak talaga. Kaya kung sinasabing ito po ay, meron ba kayong paulit-ulit na
parang nangyayaring tukso na nahihirapan tayong i-resist. So itong 1 Timothy 6:11 ay napakainam na maging batayan natin. So remove yourself physically. Tatanggalin natin, aalisin natin ang ating sarili from any situation na nag-stimulate. Ano ba sa Tagalog stimulate? Parang o sila nang bahala mag-isip. Yung design natin, parang Parang binubuhay. Ayan. Ayun. Binubuhay yung ating desire. So lalayo na tayo doon para sa ganun Kung hindi na hindi, tayo matrap ng enemy. ang problema, nagpapatukso ka kasi lumalapit ka eh. Kung mismong ikaw, Ay, tayo, may problema talaga. yun nga, yun yung sinasabi rito sa atin. Kaya grabe yung yung pagpapayo ni San Pablo para sa kanyang nakababatang kamanggagawa, tinuturing na anak at syempre sa lahat din po ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. So, purihin po ang ating Panginoong Diyos, Minister Ernie. Thank you, Lord. So, sa umagang ito, nawa ay nakita natin unang-una ang mga prinsipyo. Ang tawag natin is the doctrinal approach muna. Paano natin? Mayroon pa kasi yung sugod ng sugod sa giyera. Pag sumugod ka sa giyera, pagdating mo doon, wala ka palang bala. Masakit ito, di baril, wala ka. So, ganun ho kahalaga ang doctrinal principles. Kailangan naintindihan natin yung doktrina. So, alam natin kung ano yung meron tayo, ano yung dapat natin gawin na sa pagharap natin sa giyera. Sabi mo nga, may mga giyera na tayong hinaharap. Araw-araw yan. May madali-dali, may mahirap-hirap, pero lahat yan, awa at grasya ng Diyos na napagtatagumpayan natin. Kailangan po tayong patuloy at patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi, mahirap po yan kasi hindi naman kami kagaya nyo. Mga kapatid, lahat tayo ay inuutusan. Hindi ho ito kung gusto mo lang o sa palagay mo. Hindi po. Lahat po tayo ay inuutusan ng Diyos na magbasa, pag-aralan, i-meditate, i-reflect, and of course, eventually, i-practice. Paano mo ipapractice ang hindi mo naiintindihan? Di ba? Para bang sa army na, gusto kong maging sundalo. Ito baril, ito ang bala. Bahala ka na. Hindi pwede. Kailangan mo na equipping. So, ganun din po sa atin. Kung wala ho tayong salita ng Diyos, hindi mo alam nasan yung kaaway mo. Nasa harap mo na pala yung kaaway mo, hindi mo nakikita. Hindi nakikita. Wala nga ho kasing discernment. Ganun po kahalaga ang mga pag-aaral. Kaya hindi lang po dapat kami, sana po yung mga naririnig nyo sa GMJ will motivate you to open your Bible and explore some more, di ba? Tawag nga natin dyan, joy of discovery, na marami ka pang, matutuwa ho kayo kasi pag kayo mismo nakadiscover. Kumbaga, hindi ibinigay sa iyo lang yung ginto ikaw mismo naghukay. Ikaw mismo nakakuha ko, di ba pag nakakuha, Mas masaya yun. mas masaya yun kasi ikaw yung nakakuha ng ginto di ba? The nakakuha joy ko of discovery. The joy of discovery kasi binigay lang sa iyo na Iba yun. So yun po, at nawa ang mga salitang narinig natin sa umagang ito ay naging bahagi ng ating buhay, kayamanang espiritual at dunong upang gampanan natin ang kalooban ng Diyos. Dagdag ko lang, Minister Ernie, Sige kasi po. sa verses 20 to 21, hinikayat ni Paul si Timothy na maging uri ng isang tao na pwedeng gamitin ng Panginoong Diyos para sa marangal na layunin. Yung noblest purposes, mga kapatid. Yes. At mangyayari lamang yan kung unang-una, we will allow Him to use us as an instrument of His will. So, Correct. hayaan nating gamitin tayo ng Panginoon. Kasi yun naman talagang gusto ng Panginoon. Magamit tayo para sa Kanyang kalooban. And secondly, kailangan po ay stay close to Him and keep yourself pure. Ayan. So, para hindi po natin kumbaga, maranasan yung kasalanan at yung consequences nito. Hindi natin masalubong sa daan. So, yun po yung bagay. At panghuli po, yung seek godly fellowship. Ito yung lagi nating naisin na tayo po ay merong pagtitipon na sa mga mananampalataya, lagi tayong nasa gawain ng ating Panginoon. Kasi yung pagiging, kumbaga, pananatili natin sa ating Panginoon ay hinahayaan natin na tayo ay maging good and faithful servant
handa para gamitin ng ating Panginoon. Thank Amen. you, Lord. Ayan. So mga kapatid, maraming salamat sa pagiging bahagi ng GMJ ngayong umaga. Bago tayo magwakas, we have the repeat new song of the week, O Panginoong Jesus, Dakila Ka, composed by Sister Jen Beltran. Magandang umaga po. God bless everybody. God bless. Bye-bye. May pangamba, pero di aayaw. May pagkabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alala'y nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. May pangamba, pero di aayaw. May pagkabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alala'y nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo, kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo, kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Dakila ka, O Jesus, sambahin ang pangalan mo, kabutihay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. Second Timothy 2:2